Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod at pag-usapan naman po natin ngayon. Ito pong si DB Gandang Hari. Nako, nanginginig sa galit. Habang hawak-hawak ang mikropono, tila yata affected siya doon sa doon sa lumabas na mga balita na siya po ay bading. Ay, di ba? Yung kanyang Alipores. Ah, Kasi may nakita akong vlog ang tanong Harry Roque, bakla ka ba? Oh, nako, patay ka, paano ba yan? Ano epekto kaya nito sa kanyang anak? Sabi naman niya rito, yung dokumento raw po na nakita, nothing criminal, nothing suspicious, ba? Tinatanggi niya, yung dinideny naman niya. Yun din naman ang finding ng mga pulis. Pero sa akin, hindi po tama na ganun-ganun lang kadali dahil isang Harry Roque. Natatakot ang mga pulis na pagmumurahin sila ni Tatay Digong. 'Di ba? Dapat dito malalimang investigasyon. Ano ang ginagawa ng staff niya doon dati, yung staff niya dati? Bakit nandun sa Pogo? Hindi pwedeng tanggapin agad na dati siya kasi ron na nanuluyan. Dati nakitulog, nanuluyan. Tapos nakalipat na din naman na siya. Kailan nakalipat? Di ba dapat ganun? Kailan nakalipat? Kasi ang dokumento raw nakuha yun sa opisina mismo ng Pogo. Sa opisina nagtutulog. Tapos nag-aaral. 'Di ba? Dapat malinaw po 'yun. Hindi yung ganun-ganun lang kadali. Ang ating PNP po nito, ano na naman ito? One-sided na naman na investigation kayo. Ay, PNP, itong PAOK. 'Di ba? One-sided na naman agad kayo diyan. Ano ba? Binubudol nyo ba ang sambayan ng Pilipino? Selective yung investigasyon ninyo. Hindi nyo lahat investigahan. Yun ang nakita, pasensya na, pero yun ang nakikita kong pattern dito po sa PBBM administration. Ang iniimbestigahan, kapag ka mabigat na tao, exempted ka agad. Napansin ko na ho yan sa panahon pa lang nung pagkapatay kay Percy Lapid. 'Di ba? Tapos ngayon, kapag ka mga bigatin, mga katropa ni Duterte, ang administrasyon ngayon, takot mag-imbestiga ng solid. Kaya yung kay Percy Lapid, nakontento na lang sila na si Bantag. Huwag ganon. 'Di ba? Magiging pangit yan na legacy ng Marcos administration. At sana ipunahin yan ni PBBM. 'Di ba? So, ito para ho kay Harry Roque, ito ay paninira. Ngayon lang naman yan nag-react Yung mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita. Ano naman ngayon? Pakialam namin. Gusto nga namin na lalo kang magsalita Di ba? Kasi lalong nabubuking ang kampon ni Digong. Kung ano yung mga pinagagawa ninyo nung panahon niya, nung kayo ang mga nakapwesto. Lalo akong maninindigan dahil hindi dapat panaig ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Sabi ni Atila, JDB, hoy! Mas bongga kung kumanta si Albert. Sino Albert? Yung lalaki, si AR at Harry Roque. Duet, mas marami pang pupunta sa rally o Diva Bongga, paghakot ng tao. Sana sinadjust nyo kay Digong na kapakakantahin si Harry Roque tsaka si Albert. Panalo si Barbie Roque kung sasali sa segment ng It Bulaga yung Backlash. Nanakot pa no? Na pag siniraan daw siya, walang naninira sa'yo. Sinisira mo sarili mo. Ulitin natin to. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita. Ayos. Ano naman ngayon? Lalo akong maninindigan. Dax. Dahil hindi dapat panaig ang puwersa ng kadiliman.
Alam niyo kung bakit ganyan magsalita si Harry Roque? Ha? Trained kasi yan. Miyembro yan dati ng kabataang makabayan. Dati. Ngayon, mag-high school yata siya nun. Dahil taga-UP siya eh. So, etong tiyahin niya na nagpalaki sa kanya, balita ko nga, uniko iha yan. Ay, uniko iho, si Roque. Pero tiyahin ang nagpalaki. Pinaaral siya sa abroad. Kasi nakita nila na hindi na safe para sa kanya ang UP Diliman. Kasi nga, namiyembro na siya ng kabataang, kabataang makukulit ng KM. Yan. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas! Chuchu, mamaya pitikin ng dulo ng utin mo eh. Magtatatakbo ka atulin. Siraan niyo ko ng siraan, lalo lang lalakas ang aking boses! Nagiinig na. Akala ko nga po aatakihin na sana sa puso. Baka props lang. Ano ang ating husga kay BBM? Grabe, nakakatakot ang pagbabanta ni Harry Roque. So, yeah, nung campaign period po, there was an event na umihi yan sa pantalon. Yan. Napansin namin noon yan eh. Magkakasama kami dati niyan. Nakalimutan ko kung yung sa Abra ba yun. Merong pagkakataon na umihi yan sa event eh. During the campaign season. May sakit naman kasi talaga siya. Kaya dapat nagpapakatino na siya. Talaga to si Herminio. Herminio sa araw, Herminia sa gabi. Hanggang mamatay ha. Para sa bansang China, oo naman, 'di ba? Namula na ang mukha, bigyan na ng losartan. mukhang matindi yung intensity nung pagkakatuklas ng sambayan ng Pilipino na ang staff ng travel body ni Harry Roque na siya nga po ay mayroong karamdaman, may diabetes. Kasi may mga nagtatanong, yun bang humps nung travel body niya, si assistant, former executive assistant niya, si AR, no, nakakagamot ba ng diabetes o ng sakit sa puso? At saka, bakit yun ang kanyang kasama? Although sinama niya yun sa biyahe 2023. Okay? Hindi na pero yun pala inappoint pa nila sa Malacanang. Ilang kayang travel ang kasama niya si AR? 'Di ba? So dahil nga po sa may pagka-Aching Benny, parang doon ho yata nakumpirma ng taong bayan ang kulay. Kaya pala Verde yung pangalan ni Harry Roque, ano? Palagay ko si Gibo Teodoro kailangan magpalitan ng kulay ng pangalan. Verde rin kay Gibo eh. 'Di ba? Kay Harry Roque kasi Verde. O dapat pala Verde. Verde ang dugo. Mukhang again, matindi ang impact nito sa kanya. At kasi naman, 'di ba? Ano ginagawa ng tao mo roon? Yun ang mga tanong doon eh. Anong ginagawa ng tao mo roon sa Lucky South 9 compound sa Porac, Pampanga, doon sa Pogo? Nakuha ang dokumento, hindi po sa tulugan. Bagkus nakuha ito doon sa opisina. Oh, anong ginagawa niya doon? Tapos ang dami niyo raw pera. Magkano yun? Sabi nung Coben kanina, 25 billion. Saan galing yun? 'Di ba?